sama-sama tayong magiging tarakli. Pahirapan po ang pagbiyahe ng tricycle sa Marikina City bago mag-alas 7 ngayong gabi dahil sa pagbaha. Nakaranas din ng pag-ulan sa Pasay City. Naiulat naman ang gutter deep na pagbaha sa EDSA Ortigas Service Road sa Mandaluyong at C5 Ortigas Service Road sa Pasig. Ay po sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpabaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ipinasapina ng CIDG ang lahat ng dumalo sa training sa Aurora na ikinamatay ng mga Ateneo player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang sabi naman ng NBI, maituturing pa rin krimen kung may kapabayaan sa pagkasawi ng dalawang atleta. Saksi si June Veneracion. Isang candle lighting vigil ang isinagawa ngayong araw sa loob ng campus ng Ateneo de Manila University bilang pag-alala kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Naroon ang Ateneo men's basketball team kasama ang head coach sa si Tab Baldwin. Ito ang unang public appearance si Baldwin mula nang mangyari ang trahedya sa Dipakulaw, Aurora kung saan nalunod ang dalawang basketball players. Ipinasapina na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lahat ng mga dumalo sa training. Gayon din ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang training, ang lokal na pamahalaan at driver ng bus na sinakyan ng team. Inaalam ng CIDG kung sino ang may criminal liability. The CIDG under the law has contempt powers. We're asking them nicely in the interest of justice kasi may dalawang taong namatay. We wanted it to be always to be an airtight case so that we can also give justice doon sa pamilya. Humiling na rin ang CIDG sa Department of Justice para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga tinawag nilang persons of interest. Pero hindi na nila pinangalanan ang mga ito. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga hindi pinangalalang school official na kasama raw sa naghatid sa team sa Dipakulaw. What we are trying to establish is the school authorities concerned have prepared for the safety and medical needs of the athletes. Ipapatawag din ng PNP CIDG bilang mga testigo ang mga dating player ng Ateneo men's basketball team na nakaranas din ng hirap sa team building at training sa probinsya ng Aurora. Nang mangyari ang trahedya noong Lunes ng hapon, kabilang daw sa mga inabutan ng mga police investigator sa pinangyarihan ng insidente, si Coach Baldwin. Nasaan po ba si Coach Tab Baldwin nung naabutan po ng mga investigator nyo? Kasama po siya sa grupo na nag-rescue. Pero hindi na raw nagawa ng mga investigador na makausap si Baldwin. Sa halip, ay dalawang miyembro na lang ng coaching staff ang humarap sa kanila. Hiniling din ng pamilya ni Baterbonia ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Baldwin sa kopya ng sulat na ibinigay ng kanilang abogado sa GMA News. Sinabing hawak ni Baldwin ang mahalagang impormasyon tungkol sa nangyaring training. Ang kanyang pananatili sa bansa ay kailangan para mapigilan ang anumang delay o pagkawala ng ebidensya. Sinabi na rin si Baldwin ng Department of Labor and Employment para masuri ang kanyang employment status bilang dayuhang nagtatrabaho sa Pilipinas. Tanong ng chairman ng Philippine Sports Commission na si Patrick Gregorio sa isang pahayag, nasaan ba raw si Baldwin at bakit hindi siya nagsasalita? Ang nangyari daw ay isang national concern. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga namatay na atleta at mga Pilipino, kailangan daw lumabas si Baldwin. Sa pahayag ng Ateneo de Manila University, sinabi nitong sila mismo ang humiling kay Baldwin na huwag munang magbigay ng mga pahayag. Ito raw ay para mahayaan munang umusad ang mga opisyal na proseso at malaman ang tunay na nangyari. Ang pananahimik daw ni Coach Baldwin ay hindi dapat ituring na wala siyang pakialam o malasakit. Inuuna lang daw ng universidad ang paghilom at due process bago ang pagtalakay ng isyu sa publiko. Pagkatapos ng masakit na nangyari, pinayuhan daw nila si Baldwin na tutukan ng emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na naapektuhan ng insidente. Gayon din ang kanyang sariling pagdadalamhati. Ayon sa Ateneo, rerepasuhin din daw nila ang mga umiiral na athletic protocols. Batay sa mga nakuha nilang impormasyon sa mga nasa team building, nagko-conditioning exercises ang grupo sa mababaw na bahagi ng dagat nang bigla silang hampasin ng malalaking alon.
nakaahon daw ang ibang players, pero natangay sina Baterbonia at Adili. Pagdiin ng Ateneo, walang anumang weights o pabigat na ginamit sa aktibidad. Siniguro ng universidad na nakikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyong ginagawa ng mga otoridad. Habang umuusad ang investigasyon, naka-leave din si Baldwin at team manager na si Epok Kimpo. Nagsasagawa rin ng investigasyon ang Commission on Higher Education. Nakipagpulong sila sa Ateneo de Manila University Crisis Management Team at dito nalaman na 24 ang student athletes na kasama sa team building at training camp. 7 ang mga coach at staff members. Sabi ng CHED, aalamin nila ang katotohanan para may mapanagot at magkaroon ng mga pagbabago para hindi na maulit ang trahedya. Kanina, voluntaryong nagtungo ang may-ari ng resort sa NBI kasama ang kanyang abogado at ilang staff. Ayon sa abogado ng resort owner, nag-book sa resort ang basketball team ng Ateneo para sa isang team building. Binubuo raw ito ng mga player at kanilang coaches. Part of the briefing and the engagement or the booking that there will be no photos or videos taken. Base lang po sa kwento ng mga kliyente natin, ano yung na-observe nila before yung insidente nangyari? Anong ginagawa ng grupo po? Well, normal team building activity. I've seen some videos and they looked normal, happy. I cannot say that it's an initiation activity or a hazing activity packaged as team building. I cannot confirm or deny that. Alam daw ng basketball team ng Ateneo ang sitwasyon sa lugar. Bukod daw kasi sa reminder ng resort sa mga possible risk, hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng team building sa nasabing resort ang team ng Ateneo. As far as your client is concerned, wala kayong pagkukulang. Of course, all the necessary precautions were there. And again, let me reiterate that this is not the first time that the Ateneo men's basketball team stayed in the resort. They've been booking, I think, for the past 3 years na. Lifeguard. Yes, merong lifeguard. In fact, first responder yung lifeguard nung resort. Ayon sa NBI, nagpadala na sila ng task force para imbestigahang mabuti ang lahat ng mga anggulo. Kahit pa raw sinabi ng Aurora Police na wala silang nakitang indikasyon ng foul play. Sabi ng NBI, kung wala mang foul play, hindi nito nasasagot ang tanong kung ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili ay resulta ng kapabayaan sa pagsasagawa ng nasabing training. Sa ilalim ng Article 365 of the Revised Penal Code, ang pagkamatay dahil sa kapabayaan ay isang kriminal na bagay na walang kinalaman sa intensyong makapanakit. Ayon sa NBI, kapag ang aktibidad ay inorganisa at pinahintulutan ng paaralan para sa mga estudyante, ang mga namamahala sa nasabing aktibidad ay may responsibilidad sa pangangalaga sa mga kalahok. Kabilang daw sa mga anggulong titignan ay kung ang panganib ng lokasyon at ang kondisyon ng dagat ay na-assess ng mabuti. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Inihatid na po patungong airport ang labi ng basketballistang si Rene Baterbonia mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Ililipad po ang kanyang labi patungong Davao bago siya iuwi sa Agusan del Sur. At sa burol, inalala ng kanyang dating coach at mga kaibigan ang kabutihan ng atleta na may matayog na pangarap para sa kanya at sa kanyang pamilya. Saksi si Jamie Santos. Nakadisplay sa tabi ng kabaong ng Ateneo men's basketball player na si Rene Baterbonia ang dalawa niyang jersey number 2. Alaala ng kanyang gilas sa paglalaro. Saksi sa pagsisikap ni Rene o Bobet sa mga malalapit sa kanya, ang kanyang mentor at coach sa Ateneo de Davao na si Coach Jess. Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsisorry, sobrang humble. Nagtungo rin doon para makiramay ang ilang PBA players tulad ni Poy Eram. Gayon din sina Senador Robin Padilla at Senador Bam Aquino. Ayon sa mga abogado ng pamilya Baterbonia, dumalaw rin ang ilang coaching staff at assistant coaches mula sa Ateneo de Manila men's basketball team. Pero hindi pa rin daw nakakapag-usap o humaharap si Coach Tab Baldwin sa pamilya ni Rene. Nagdaos din ng misa ang kanyang pamilya, kasabay ng paghingi ng mga kasagutan at hustisya.
Matayog ang pangarap ni Rene hindi lang para sa kanyang sarili, lalong higit pa para sa kanyang pamilya. Kasi sinasabi sa amin is, nagalingan niya sa Ateneo de Manila, kaya para nakademand daw siya na yung mga kapatid niya mapaaral niya. Yun lang, sayang lang kasi nakat short. Sa huling pag-uusap nga raw nila ni Coach Jess, pamilya ang bukang bibig ng atleta. Yun na yung last conversation namin, sabi sa akin na, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao after 5 years na. Dapat mayaman mo na ako dito para maahon ko sa kahirapan ng pati. Salatman sa yaman, busog sa pagmamahalang pamilya ni Rene. Ang kanyang number 1 fan sa simula pa lang ay ang ina niyang si Rovelyn. Ang kanyang bawat hiyaw, tila nagsilbing enerhiya sa paglalaro ni Rene. At sa pagtatapos ng bawat laban, ang hiling lang rin naman ng isang anak gaya ni Rene ay hindi lang ang tropeyo o ang pagkapanalo, kundi ang mahigpit na yakap ng isang ina. Bagay na hindi na muling magagawa ni Rovelyn. Bukod sa pagiging mabuting anak, inspirasyon din si Rene sa mga mahihirap. Bahagi ng 4-piece program noon ng pamilya Baterbonia bago mag-exit sa programa noong 2023 nang mapaunlad na ang pamumuhay. Isa po siyang dating 4-piece monitored child sa Agusan. Tapos naging scholar na siya dahil sa pag-basketball. Nakabuo man ng pangalan si Rene sa larangan ng basketball ay hindi pa rin niya tinatalikuran ang kanyang pinanggalingan. Minsan na rin siyang naghatid ng tulong sa mga dati niyang guro sa Brigada Eskwela ng kanyang elementary school. Ang tinaguriang Mr. MVP ng rehiyon, true pride ng kanyang hometown. At ng iba pang gaya niyang nangangarap at handang magsakripisyo para sa mga hal sa buhay. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Samantala, naibalik na po ang kuryente sa 76% ng mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Electrification Administration, patuloy ang mga hakbang para maibalik ang kuryente para sa mahigit 30,000 pang apektadong customer. Madaraanan na rin ulit ang ilang kasadang sinira ng lindol pero ang supply ng malinis na tubig, problema pa rin. Saksi, si Maki Polido. Takbuhan ng mga residente pagdating ng relief goods sa Barangay Tango sa Glan, Sarangani. Dinumog ang inihatid na tubig at bigas. Ay, salamat kaya ng pagkaon. Pang-apat na araw ng hirap ang mga residente sa mga pangunahing pangangailangan. Ito po ay ilang araw nyo ng hawak. 2 araw. Yan lang po, pagtsagaan na lang po ma'am. Basta mabasa na lang yung bibig namin sa tubig, okay na sa amin. Diretso ng biyahe mula General Santos City hanggang poblasyon ng Glan, Sarangani matapos magdamagang ayusin ito ng DPWH. Nakatawid na hanggang sa poblasyon ng Glan ang 5 truck ng DSWD na may dalang relief goods. Pero may mga residenteng humihingi pa rin ng tulong sa gilid ng kalsada. Hindi naman daw kasi sila makapunta sa poblasyon dahil wala ng gas sa mga motorsiklo nila at masyadong malayo para lakarin. Aabuti naman ng 100 pesos ang balikang pamasahe. Kailangan po namin yung tubig. Yung deep well po, ang lumalabas ay putik na. Yung mga barangay captains natin nagpuntahan na. So we have started already distributing relief goods to the barangays. Nitong hapon naman, partially opened na ang isang bahagi ng highway na landslide kaya na-isolate mula sa poblasyon ang 8 barangay. Bago yan, kailangang maglakad sa mabatong baybayin para malampasan ang landslide at maabot ang 8 barangay. Binuhat ang ilang motorsiklo para maitawid. Kung low tide daw, tulad ngayon, ay malalakaran ito ng mga residente na gustong malampasan yung landslide dun sa may kalsada. Kaya pagka low tide ay sinasamantala nila yung panahon para may tuloy yung kanilang biyahe. Nakasabay naming maglakad si Margie Morales, principal ng Leonard Young National High School sa barangay Big Margus. I have to check the school ma'am kung anong situation kasi nangihingi ng detalye yung DepEd para ma-assess kung pwede pa bang pasukan ng mga bata or Itong 4 na gusaling ito ay ginagamit ng halos 1,600 na high school students. Pero sa obserbasyon ng mga guro ay bahagyang lumubog yung 4 na gusaling ito. Kaya medyo tabingi. Kaya sana raw ay magsagawa ng inspeksyon ng isang structural engineer para makita kung ligtas pa ba na gamitin ito ng mga estudyante.
Sa barangay Small Margus, mahigit 200 bahay ang gumuho, kaya't di na matirhan, karamihan sa gilid ng dagat, ayon sa kapitan ng barangay. Ang ilan, mga trapal ang ginamit na pansamantalang silungan. Ang kuryente nito wala na, okay lang yun. Kahit matagal pa ang kuryente, yung pagkain lang, tubig at sa kamadaanan namin ang mga bahay sa mga tao na tinitirahan. Walang mapagkakitaan ng maraming residente na landslide ang marami sa kanilang mga tanim sa bukid at hindi makapaglayag ang mga mangingisda. Ang fuel, ma'am, hindi na makapasok dito, ma'am. Kaya mangingisda namin, ma'am, kailangan ng fuel kay sa makina, walang fuel. Kahit ngayon, ma'am, mga motor namin standby na kaya wala na nagbinta ng wala na, hindi man makapasok. Dahil wala pang nakakarating na tulong, na itatawid daw nila ang mga hamon dahil sa bayanihan. May pananghalian ng pamilya ni Zerley dahil binigyan siya ng ulam ng kanyang kapitbahay. Bandang hapon, sinabi ni Mayor James Yap na madaraanan na ang isang lane ng highway, kaya masisimulan na rin ang paghatid sa kanila ng tulong. So yung kapitan doon, papunta na rin dito para kumuha na rin ng relief good nila. Ayon sa DSWD, mahigit 80,000 pamilya ang apektado ng lindol sa mahigit 300 barangay. Tumulong ang Philippine Air Force sa pag-airlift ng tulong sa mga lugar na hirap abutin gaya ng Glan at Balut Island. Nakatulong din ang ilang volunteer truck mula sa pribadong sektor. We have already released a total of 20,780 family food boxes and 1,546 combination of non-food items. Gumamit din ng helicopter para maghatid ng tulong sa 3 isolated na barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa Balut Island, sa labas pa rin natutulog ang ilang residente na nawasak ang tahanan. Ayon sa NDRRMC, 47 ang patay dahil sa magnitude 7.8 na lindol. 31 ang nawawala pa rin. Sa General Santos City, na-recover na ang 3 empleyadong natapunan sa gumuhong supermarket. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 2 po ang sugatan sa sunog sa hilera ng mga tindahan sa isang transport hub sa Valenzuela. Damay sa sunog ang mga kalapit na bahay. Saksi, si Gabriel Gonzalez. Mula sa NLEX, kita kung gaano kalaki ang sunog na lumamon sa mga tiyangge sa Valenzuela Gateway Complex sa Paso de Blas, Valenzuela City. Mag-aalas 6 ng umaga, sumiklab ang apoy. Natupok ang mga tindahan ng damit, accessories, pagkain at iba pa. Dahil lona ang naghihiwalay sa stalls, mabilis kumalat ang apoy na umabot sa 2 alarma. 2 ang napaulat na nasugatan sa sunog dito sa Valenzuela Gateway Complex. Ito'y matapos silang madikitan ng nasusunog na lona. Agad naman silang dinala sa Valenzuela Medical Center para malapatan ng paunang lunas. Bigla pong may pumutok na wiring dun sa parking ng motor namin. Nung dumating po yung isang fire volunteer, tinawag ko po yung fire volunteer para pinapostingan ko po dito sa branch namin para hindi na po kumalat dito. Kanya-kanyang sagip ng paninda ang mga stall owner, pero marami ang walang naisalba. Yun po ang pangkabuhayan ninyo. Opo. Ano ang gagawin natin ngayon? Di pa po namin alam eh. 50 truck ng bumbero ang nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy. Ang involved po dito, sir, is mostly mercantile po eh. Halo din po. Mga damit, tsinelas, and mga food stalls. Napaghandaan naman po namin. Yung water interruption po ngayon sa Valenzuela is napaghandaan naman po. 7 pamilya o 35 individual ang nawalan ng tirahan matapos madamay ang mga bahay na katabi ng complex. Tinutulungan sila ng City Social Welfare and Development Office. Dakong alas 7:11 nang makontrol ang sunog. Iniimbestigahan ang sanhi nito. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Mapagmahal na anak at kapatid ang basketballistang si Divine Adili ayon mismo sa kanyang ama. Binabagabag daw siya ngayon ng maraming tanong sa sinapit ng kanyang anak sa team building sa Aurora. Saksi, si JP Soriano. Mula Nigeria, papuntang Pilipinas, malayo ang nilakbay ni Divine Adili para makapag-aral at makapaglaro ng basketball. At malayo pa sana ang mararating niya sa kanyang pangarap, ayon sa amang si Elias. Very gentle, and he plays basketball very well. He's well-mannered, well-cultured, he respects people,
and he takes care of his siblings. He's a very good boy. Habang umuukit ng pangalan sa basketball, hindi nalilimutan ni Divine ang kanyang pamilya. Breadwinner ng kanilang pamilya si Divine. Kwento ng kanyang ama, mapagmahal na anak at kapatid si Divine. His demise is a very big blow to the family. The mother, as I'm telling you now, the mother is seriously pained and devastated. She has been crying since that Monday till today. Till this, now I'm speaking with you, she is crying. Nakausap pa raw ni Elias ang anak noong linggo nang papunta sila sa Aurora para sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles basketball team. For me to Monday to get this evil news, this is a very sad news, very painful news of his demise. Now that he's gone, I don't know where I will start again. Lunes nang iahon mula sa pagkalunod sa dagat ng Dipakulaw, Aurora, sina Divine at kanyang teammate na si Rene Baterbonia. Gaya ng pamilya ni Baterbonia, marami pa raw tanong na bumabagabag sa pamilya ni Adili sa kung ano ba talaga ang nangyari. I was so much disheartened and disappointed about the whole incident because there were measures that are supposed to be in place before you take people to water, and those things were neglected. I believe they're supposed to read the weather before they can move to the sea. So those things are the things troubling my heart, and the feeling of my family. We are highly devastated. Nasa Arlington Chapel sa Quezon City ang labi ni na Divine at Rene. Dumalaw roon kanina ang ilang kaibigan ni Divine at kapwa Nigerian basketball players. He's just a good friend. He's just a good guy. There's nothing bad to say about him. It's all good. He's just a great guy. Just pray God comforts their family. Then we just wait for the investigation going on before we have anything to say. Nagpunta rin doon ang dating Ateneo Blue Eagles member na si Chibweze Ike. I went through the same training program that I went through. It was okay. It was just, like you said, it was just an unfortunate incident. Pero sana raw ay magbigay ng paliwanag at pahayag ang kanilang coach na si Tab Baldwin. I would love him to speak up and let the people know what happened. This would give a lot of people closure. Hiniling ng pamilya ni Adili na i-autopsy muna ang kanyang labi bago iuwi sa Nigeria. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Nigeria dito sa Pilipinas. Direkta raw na nakikipag-ugnayan ng Embahada sa pamilya ni Adili sa Ateneo de Manila University at sa mga otoridad. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Pagnanakaw ang nakikita motibo sa pagpatay sa isang lalaki sa loob ng isang bodega sa Santa Cruz, Maynila. Ang gunman namataang dala ang bag ng biktima na may lamang mahigit 200,000 piso. Saksi, si Jomer Apresto. Patay na ng matagpuan ng lalaking yan habang nasa loob ng bodega na isang gusali sa Santa Cruz, Maynila. Ang biktima may mga tama ng bala. Nangungupa lang po sila para mamili ng yung mga board ng CP. Nakita lang nung mga kasama niya dati ng mga kwan, naka-open yung kwarto at nakita niya nakatimbong na yung tao. Hindi na nakapagbigay ng kopya ng CCTV ang barangay pero ayon sa kanila, hawak na ito ng mga pulis. Nakita raw dito ang gunman na mag-isang pumasok at lumabas ng gusali. Naka-sombrero, naka-face mask, naka-red t-shirt, naka-ano siya ng sako bag at gumawi po siya rito banda sa Santa Cruz. Doon po siya sumakay ng palis, tricycle po. Sa inisyal na impormasyon mula sa pulisya, pagnanakaw ang pangunahing motibo sa krimen. Napagalaman kasi na ang bag na nakita sa CCTV na dala ng gunman palabas ay ang bag ng biktima na naglalaman ng mahigit 200,000 pesos. Sa backtracking nila, nakita rito na bago ang pamamaril, dala ng biktima ang bag habang nakikipagtransaksyon sa ibang customer na binibilhan niya ng mga piyesa ng cellphone. Tatakbo. Arestado naman ang isang lalaking wanted sa kasong pagpatay sa operasyong ikinasa ng SWAT sa Silang Cavite. Sa bakanteng lote siya nasukol ng pulisya. Ano pangalan mo? Nasa yung warrant? Kami ang PNP warrant section, na-arresto ka namin sa akusa sa'yo, binibintang pa lang na murder. Nakita ang isang baril sa loob ng kanyang sling bag. Positive, may baril. Nagtago na siya sa Summer in Batangas. Nagpalamig siya ng ilang buwan, itong buwan ng June. Bumalik siya na silang, nakakuha kami ng information na bumalik ng suspect doon sa kanyang living partner. January 2026, nakuna ng CCTV ang sospek nang barilin umano ng sospek ang isang lalaking nakamotorsiklo sa harapan ng property kung saan din siya nadakip ng pulisya. Dead on the spot ang biktima.
habang ang suspect mabilis na tumakas sakay ng kotse. Yung motibo na nakikita namin dito is yung love triangle. Kasi nakita namin merong crime of passion. Kapag wala itong biktima, according dito sa mga trabahador do sa hardware, ay pumupunta itong suspect, laging kausap yung babae. Kasamang inaresto at kinasuhan ng pulisya babaeng karelasyon ng biktima na siya rin daw sinusulot ng suspect. Humarang tong kanyang living partners apan na serve sa Puerto Pares. Pinipigilan niya yung mga pulis na arestuhin. Muntikan sila siya makatakas doon sa likod. Mabuti na lang na agapang kaagad natin. Ako si Jomer Apresto ang inyong saksi. Inaresto sa Quezon City si dating Ilocos Governor Chavit Singson kaugnay sa kasong cyber libel. May warrant of arrest si Singson mula sa Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City dahil sa paglabag umano sa Cybercrime Prevention Act of 2012. At dahil sa kanyang edad na 84, hindi siya pinusasan at hindi rin idinetine. Nakapagpiyansa na rin siya sa halagang 60,000 piso. It's giving Green Bones vibes ang unang taping ni Dennis Trillo at Ruru Madrid para po sa seryeng Hari ng Tondo at ang kanilang location sa isang abandonadong city jail. Gaganap si Dennis bilang cold-blooded killer na si Egay. Pareho silang persons deprived of liberty at ayon kay Dennis, maraming aabangan sa pilot week pa lang ng serye. Bukod sa mga proyekto, ipinagpapasalamat din ni Dennis na walang matinding injury na tinamo ang kanyang anak na si Calix nang maaksidente siya. Pinaalalahanan daw niya ang anak na mag-ingat lagi sa daan. May dagdag singil ang Meralco ngayong Hunyo, halos 15 sentimo kada kilowatt-hour ang itataas ng electric bill. At katumbas po ito ng 30 piso na dagdag sa mga residential customer na may karaniwang konsumo na 200 kilowatt-hour. Ayon sa Meralco, dahil ito sa tumaas na generation charge na umabot sa record level, ang pangangailangan sa kuryente dala ng init na panahon nitong Mayo. Ayon sa Meralco, inaasahang bababa ang konsumo ngayong tag-ulan kaya posibleng bumaba rin ang bayarin sa kuryente. Nagbabala si US President Donald Trump ngayong gabi na aatakihin nila ng matindi ang Iran. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na kukunin nila ang kontrol sa Kharg Island at mga infrastruktura sa langis ng Iran. Katulad niya ito sa ginawa nila sa Venezuela. Bago nito, inanunsyo ng Iran na nakasarang muli ang Strait of Hormuz. Sabay bantang aatakihin ang mga barkong daraan doon. Ayon sa Persian Gulf Strait Authority ng Iran, pati mga barkong may permit ay hindi muna padaraanin. Umiiral ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran pero tumindi ang tensyon at palitan ng mga pag-atake dito mga nakaraang araw. Kasunod po ng anunsyo ng Iran, tumaas ng $2 per barrel ang presyo ng crudo sa world market. Ayon sa ating Energy Department, hindi sa Middle East direktang nag-aangkat ng langis ang Pilipinas. Pero apektado tayo dahil sa Middle East kumukuha ang mga bansa sa Asia na pinagkukunan ng Pilipinas ng crudo. Sabi nga po nila, iba raw talaga magmahal ang isang lola. Gaya na lang po ni Lola Corazon mula sa Batangas. Makikita po sa video ang pagbibilang niya ng barya kasamang apong si Krisha. At maya-maya, inipon daw niya talaga ang pera para ipambaon sa kanyang apo na papasok na sa kolehiyo. Naisip daw kasi ng kanyang lola na sa Maynila na papasok si Krisha at kailangang may maibigay siya. Ang kwento pa ni Krisha, nangyari ang tagpo pagkatapos nilang mag-rosaryo. At nagtaka pa raw siya noong una, pero nang sabihin para sa kanya yon, ay doon na raw siyang naluha. Umabot sa 4,000 piso ang naipon ni Lola at dinagdagan pa ng 1,000 piso. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!